Welcome back sa aking YouTube channel mga trops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. 3-Division World Champion Janriel Casimero nagpaliwanag na patungkol sa issue sa hindi nila pagsama sa kanilang catman na si Stephen Lunas. Matatanda ang may kumalat na issue kamakailan na hindi isasama ng Team Casimero si Luna sa paparating na laban ni Cuadro Alas sa bansang Japan. At kinumpirma nga ito ng kapatid nito na si Jason Casimero kasama si Luna sa video live nila sa official YouTube channel na Cuadro Alas It's My Boy. Ngayon nga ay may bagong upload si Cuadro Alas ng video ng pagpapaliwanag niya patungkol sa issue. Ayon sa kanya ay ang dahilan kung bakit hindi nila isasama sa ngayon si Lunas ay para makatipid sa gastos. Pagpapaliwanag ni Cuadro Alas ay may mga kaibigan at dating trainer siya na nasa Japan ngayon kagaya nila Ryan Dito at Rio Rais para tulungan siya sa paparating na laban. Dahil sa Japan gaganapin ang laban ay kinakailangan ni Cuadro Alas gumastos ng pamasahe ni Lunas mula US papuntang Japan. Kaya para maiwasan ang dagdag gastos na ito ay ang tulong muna ng mga kaibigan niya sa Japan ang gagamitin nila. Para sa boxing fans naman daw ay maging masaya na lang daw tayo na may paparating na laban ang Team Casimero at wag na lang daw mang-distract. May mga pagkakataon lang daw talaga na hindi maisasama ang lahat ng kaibigan o mahal sa buhay sa mismong araw ng laban. Binigay halimbawa pa ni Cuadro Alas na ang kapatid nitong si Jason Casimero ay mailang ulit nang hindi nakasama sa mga laban niya noon. So mga trops, at least ay nabigyan na ng paliwanag ang hindi pagsama kay Stephen Luna sa laban ni Casimero sa Japan ngayong paparating na October 12. Sa kabilang dako naman po tayo, former undisputed junior middleweight champion Jermel Charlo, isiniwalat na pwede silang magtagpo ng current undisputed champ sa welterweight na si Terence Bud Crawford sa 160-pound middleweight division. Sa interview ni Jermel sa YouTube channel ni Brian Caster ay sinabi nito na malabo na siyang bumalik sa 154-pound division para labanan pa si Crawford pagtapos ng laban niya kay Canelo Alvarez sa 168-pound division. Kung sakaling manalo si Jermel kay Canelo at maging undisputed champ sa 168-pound ay obligado pa ito sa isang rematch. Alalahanin po natin na kaya willing si Crawford na umakyat ng 168-pound division ay dahil sa undisputed title dito. Nabanggit niya na kahit sino kina Jermel at Canelo ang manalo ay papalagan niya sa 168-pound division. Kaya masasabi natin na malabo ang kagustuhan na ito ni Jermel. Kaya kung matalo si Jermel o di kaya ay walang belt na paglalabanan ay hindi talaga magkakatotoo na labanan siya ni Crawford. Parang ang gagawin kasi ni Jermel mga trops kung sakaling manalo siya kay Canelo sa 168-pound ay bababa siya ng 160-pound division para hindi maisama sa paglalabanan ang mga belt sa 168-pound. Pero kung magkaroon sila ng catchweight ni Crawford na at least 161-pound ay included pa rin ang mga belts dahil considered pa rin ito sa super middleweight division. Medyo tuso ang galawan dito ni Jermel mga trops, hindi ko alam kung takot lang talaga kay Crawford. Pero ganun pa man ay mahirap na laban ang haharapin niya sa isang Canelo Alvarez kaya dapat muna siyang mag-focus dito. Kung nagustuhan nyo ang balita na iyon mga trops, bigyan nyo naman ako ng isang suntok sa like button dyan. Yun lamang po at maraming salamat.